This impeachment process is just a diversion of a much bigger problem, which is the flood control scam. Lahat tayo ninakawan dito eh. Kaya nga dapat ito ang inuuna nila. Inuuna nilang imbestigahan, inuuna nilang kasuhan. Opo. Sa tingin niyo po, Colonel, meron po bang obligasyon yung nasa ehekutibo natin, namumuno sa ating ehekutibo, na depensahan yung mga nasa ilalim niya ng mga opisina, considering lalo na dito sa isyong ito? Kasi parang wala tayong narinig or parang bahala na kayo sumagot dyan sa inyong mga, kahit na yung pagtatanong sa paggamit ng mga pseudonym, paggamit ng mga codes, yung paggamit ng sa 11 araw ng confidential funds, wala tayong narinig na talagang may dumipensa. Sa tingin niyo po may obligasyon ba ang ehekutibo po natin? Ang isa lang yata yung narinig ko mismo, yung pinatawag sa pagdinig din noong kine-question itong confidential fund ay itong si dating ombudsman na Martires na binigyang diin niya na kaya nga confidential, Colonel. Opo, kung sa kung obligasyon na ipagtanggol, normal po 'yun. Pero case to case basis siyempre, conditional 'yan. Kung nakikita po natin na merong tinatawag na perceived discrepancies, pag-aralan po natin. Tingnan po muna natin. Pero as far as giving your support, especially dun sa mga offices under you, tama po yun. Kung basta po ang pagbibigay po ng tinatawag natin na pagsuporta sa mga subordinate offices under us, dapat po yan binabalanse po natin at tinitingnan po natin kung ano po yung support na nakakailanganin nila. Dito po sa kaso nito, we're talking of confidential or intelligence funds. Kailangan po nating alalayan ito kasi meron po itong component ng ng national security. Medyo sabi ko nga po critical itong usapin. Kung sa suporta at suporta, kailangan pong suportahan. Kailangan pong alalayan. Ngayon, kung may nakikita naman po na discrepancy, yung head office na nagawa na nakikita siyang discrepancy nagawa yung subordinate, well, meron naman pong proseso at pasagutin po natin ng tama at hayaan po natin silang makasagot. Pero yung pong parang tinasabi natin na targeting, medyo ibang bagay po yun. Dapat po unbiased, dapat po balanse yung pagbigay ng suporta. Opo, last two questions na lamang po, Colonel. Kung maalala po natin, umugong din yung pag-question, lalo na ng mga netizen doon sa paggamit ng MOOE ng atin pong Kongreso na ang kanilang pagliliquidate lang ay sa pamamagitan po ng certification. Now ngayon, naririnig natin gaano sila kahigpit dito kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po masasabi niyo po ukol dito sa usapin naman ng selective justice? Yun na, the exact words, selective justice. At saka, ako po, yung isang maidadagdag ko dyan, Admar, Jade, yung sinasabi natin na yung meron ka bang moral ascendancy to question yung utilization ng funds when you yourselves liquidation by certification. Parang yan gawin natin gawa ko ng analogy para ka bang parang meron kang binili sa tindahan. Tapos nung pinabili ka ng nanay mo, tapos sabi nung nanay mo, "Anak, asan yung listahan o yung resibo nung pinamili mo?" O sasabihin mo lang doon sa nanay mo, "Hindi, yung binigay mo, kasya yun, tama. Nag-abono pa nga ako eh." Sabihin mong ganun. Na if you would put it in practice, parang ganun yung nangyayari eh. Wala silang nawawala yung essence ng transparency.
hindi makatotohanan kasi anybody can come up with a certification na ito ginamit ganito, ni-utilize sa ganyan. And then iaano mo lang, i-certify mo lang, sabihin mo lang, oo, tama, ginamit nga sa ganyan yan. O, nasan ngayon yung transparency? Tapos nakikita natin ito ngayon na kung busisiin nila, kung siyasatin nila yung ano, napaka what do you call this? Masyadong mabusisi. Talagang iniisa-isa, hinihimay-himay nila. When in fact, it should be them na dapat talaga nating hinihimay-himay. O, kagaya nito nangyari sa atin. Ano nangyari na doon sa flood control scam? Kino-question natin itong impeachment na ito ginagawa natin. Pero ano nangyari doon sa mas malaking problema, which is the flood control scam? Ang laki ng accountability ng ating mga mambabatas dito. Pero nasaan? Anong nangyayari? Ito ginagawa nila, ito personal observation ko to. This impeachment process is just a diversion of a much bigger problem, which is the flood control scam. Lahat tayo ninakawan dito eh. Kaya nga dapat ito ang inuuna nila. Inuuna nilang imbestigahan, inuuna nilang kasuhan. Dapat dito tayo mag-focus, hindi sa kung ano-anong bagay. Hindi po comparing 125 million allegedly na misuse confidential funds to trillions and trillions of maletas of flood control scam. Ano po ba ang mas dapat natin bigyan ng atensyon? Opo. Bilang panghuli na lamang po, Colonel, ano na lang po ang maipapayo ninyo, mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nanonood dito po sa impeachment court? Hindi po ito kagaya talaga ng regular court. Halo-halo po ito. Maaring, sabi nyo nga, may mga theatrics na nangyayari, may mga sariling opinyon, may latagan ng mga propaganda. Paano po dapat itanggapin, i-treat, ano ang treatment, paano tanggapin ng mga kababayan natin yung mga information na naririnig at napapanood po nila, Colonel? Sabi nga nila, yun daw mga instant lawyers na tayo eh. Kaya yung mga nag-oobserba at nanonood. Pero tama po na dapat maging mapanuri tayo. We should not be taking everything hook, line, and sinker. Pag-aralan po natin yung pong mga nangyayari ngayon, especially itong impeachment process. Pag-aralan po natin, maging mapanuri po tayo. At buksan po natin yung ating isipan at pag-unawa sa mga pangyayari. At sa akin po, siguro, mas bigyan natin ng focus o atensyon yung mas malaking problema na dinadaanan ng ating sambayanan ngayon, which is yung flood control project. There is no other topic na dapat pinag-uusapan ngayon, kundi yung pong flood control scam na yan. Napakalaki po ng nawala na ninakaw sa atin. Bawat isa sa atin, ninakawan po tayo. Kaya kailangan po siguro ang focus natin doon sa mas malaking problema. Not this impeachment process. The bigger problem is the flood control scam at yung patuloy na nangyayaring pagnanakaw sa taong bayan ng mga nakaupo ngayon.